Good day, everyone. So today we will discuss about how to connect your Spotify website into your database. So particularly in our sign up page feature. So let me share my screen. Ayan. Then let me adjust my screen scale so that medyo malaki yung size ng screen ko para sa inyo. Ayan. Okay, so first, let us open our SAM control panel. And then let us click Start the Apache module and also the MySQL module. After this, let us try to open our PHP in our desired desired browser. So mine is I will be using my Google and then I'll be using my guest mode. Sorry. Ayan. So let's type localhost PHP my ad. So loading pa siya, guys. So while nag-load, so let us open our Sublime Text. Ayan. And then, let us try to open the folder. So, hanapin natin sa drive C or sa OS or sa data C ng inyong units. Then, let us click the folder SAM. And then, double-click the folder htdocs. And then, hanapin natin yung folder natin, which is the Spotify folder. Select lang, do not click. And then, click the select folder sa baba. Ayan, so na-open na natin, no? Sige. So makikita natin sa gilid na nandiyan na yung mga files inside the Spotify folder. And the next is let us para hindi masyadong hindi tayo masyadong mahirapan dito on sa pag-view ng mga codes natin. So let us click the view menu at the top of our Sublime Text app. And then, let us find the layout and then two columns. Ayan, so dalawang columns na guys. So, yung index.php natin, so ito yung index.php natin, no? So, hanapin natin yung button or yung link papunta sa login sa sign up natin, sa sign up page. So, sana ba yun? I think nasa navigation siya, no? Ayan. So, nandito, no? So, nag-click yung sign up. Papunta siya sa signup.php. And then, open natin yung signup.php natin. So, ito yung signup.php natin. So, balik tayo sa browser. Open natin yung website natin. So, localhost, Spotify. Ayan. So, ito yung browser natin, right? No, sorry. Ito yung website natin, yung Spotify website. So, pag pupunta tayo sa sign up, so ito yung lalabas, no? So, we have email address. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na inputs, right? So, ayan. Okay. Bakit ano siya? Okay na, medyo na ano yung ayan, ganyan na lang. Itan ko na lang. Okay, so ito yung sign up natin na page, right? So, ngayon, kapag mag-enter tayo ng mga details dito, so for example, at gmail.com, lagay tayo ng username na at AAA 1234. Tapos yung first name natin is
Middle name is, and contact number 0912345678 9. Tapos, others yung gender, then birth date is 12/2000. Then, password natin is, parang I thought it's a password username pa rin. Okay, so, at A, B, C, 1, 2, 3, 4. So, at A, B, C, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, pag i-click natin yung login, dapat pupunta siya either sa login page or diretso na sa home page. Okay, so let's go back to our Sublime. Ayan. So, ngayon, gagawa tayo ng file for our database. So, ano yung mga files natin? Meron na tayong authenticate.php at saka meron na din tayong db_config.php and then logout.php. So, ngayon, lagyan natin siya ng register.php. So, sa other side ng ating Sublime, so let us create a new file. Tapos, click Control N. And then, after mag-appear yung tab na wala pang file name, so let us click Control S. So, isave natin before tayo maglagay ng codes sa loob ng file. So, ilalagay natin sa database na folder. And then, let us type the file name as register.php. Ayan. Okay, then save natin yung file. Ayan, nag-appear na yung file name niya, register.php. Okay, so inside our register.php, so lagay natin yung code natin dyan for our sign-up page. Okay, so ano yung ilalagay natin una? So type natin yung opening tag ng PHP at saka, at saka closing tag niya. Yan. Then click save. Inside the opening and closing tag of the PHP, so lagay natin yung include. Siyempre, include pa rin natin yung db_config natin na file. Yan. Don't forget the semicolon. So, yan yung first line natin. Okay, for the second line is start natin yung session. Ayan. So, pag once nga ma-click ni user yung, yung button natin, sign in button, ito. So, dapat papunta siya dito. So, balik tayo sa ating signup.php dito sa kabila. And then, dito sa form natin, ayan. So, mine is at line number 19. So, sa form natin, guys, lagyan natin siya ng ID. ID is equal to ayan. Lagyan natin ng ID tapos sign up yung value. Tapos, next niyan, guys, is lagyan natin ng method. Method is post. Then, action. So, once i-click yung sign in na button sa baba, so, saan siya papunta dapat? So, di ba, nilagay natin yung register.php sa database na folder. But before we go to the database folder, yung signup.php natin na file is nasa loob ng source folder. So, lalabas tayo ng source folder. Tapos, papasok tayo sa database na folder. And then, register.php. Yan. So, yan yung itsura, guys.
Okay, so next. So, ito yung ilalagay sa form. So, be sure guys na lahat ng input tags or input elements natin sa loob ng signup.php ay mayroong name and ID. Okay? Sige daw. So, let's try. So, first one is the email. So, lagyan natin siya ng ID. ID is for email. Tapos, yung name niya is also, sorry, email. Ayan. Input type, email. Email dapat siya. Okay. So, ayan. So, for our email address, so, nilagyan lang natin ng ID at saka name, attributes, tapos yung values nila is email. Okay? Next is the username. So, lagyan natin siya ng ID. Yung name na lang yung ilalagay ko. Tapos, yung name na attribute din is yung name. Okay? But it depends on you ha. Pwede din kayo magawa ng user by yung name or yung value ng name or ID attributes. And then, next is the first name na input box. So, lagyan natin siya ng another ID. Tapos, first name, so F name na lang ilalagay ko. And then, sa name is F name. Ayan. So, ito yung dinagdag ko for my first name. And then, next one is for the middle name. Ayan. So, sa middle name, lagyan din natin ng ID attribute na M name. Tapos, yung name attribute is M name. And then, so yan yung nadagdag guys. Okay, next is for the last name. So, gawa tayo ng ID attribute, tapos L name, tapos name attribute, tapos yung value niya is also L name. Ayan. So, guys, be sure on the spelling and also the letter casing kasi it's very sensitive, case sensitive and spelling sensitive yung page. Okay, next is for the contact number. So, lagyan din natin again ng ID attribute at saka name attribute. Okay, so ID is contact. Contact na lang. But it depends on you kung ano yung ilalagay nyo. Tapos, name attribute is also contact. Ayan. So, ito yung dinagdag ko sa contact number. Yan. So, sa ating gender, so, gumamit tayo ng radio button, no? Then again, meron na siyang name. Yung name niya is gender. Tapos, yung value niya is male. So, the same din dito sa ating other na option. So, yung name niya is gender, tapos yung value is female. Then, ito din, name is gender, then value is others. Okay? Next one, dito sa birth date, so lagyan din natin siya ng ID attribute. So, lagyan natin B date. And then name attribute, the same pa rin yung value, B dates. Ayan. Ayan guys. So, password, lagyan din natin ng ID and name attribute. So, ID is password. Pwede din pass na. PWD na lang for short term. And also the name attribute, PWD. Tapos, dito sa confirm password, so pwede nyo rin lagyan siya ng ID attribute and also name attribute. So, PWD1 and also the name attribute, PWD1. So, ano yung purpose ni confirm password? So, we won't be using this confirm password in the register.php because the purpose of this one sa confirm password is to check lang if nag-match ba yung nilagay ni user sa password
na input box at saka yung sa confirm password. Okay? So just to make clear lang para to check if aware ba talaga si user sa password na nilagay niya or baka nag-typo lang siya kaya tayo nag-ask ng another or i-retype niyo yung password niya just to confirm it. Okay? Tapos, lastly, yung button na natin. Okay, so yung button natin, input type submit, and then, class button, then value sign in. So yan. So ito lang yung pinaka-importante. Okay? For our form in the sign up. So that's it, guys. So I think wala naman siguro tayong nalimutan dito. No? So save this one. Save na natin yung signup.php natin. Again, so balik tayo dito sa ating register.php sa kabila na side. And then, padayon na ta guys. Okay? So gawa tayo ng if condition. Ayan. So yung condition natin inside the if condition is if yung server na request method, ayan, if yung server's request method is equal to post, syempre no, post yung, di ba, post yung ginamit natin na method dito sa ating signup.php, ayan, sa form, di ba, method is post. So, dapat post din yung ilalagay niyo dito. Okay, so next, okay, so if true yung condition, so papasok tayo sa i-execute natin yung lahat ng statement inside the if condition. So, first is, kunin natin, gawa tayo ng variable username. Tapos, kunin natin yung value na in-input ni user inside the sign up form. So, ano nga yung username na name? Sorry. Ano yung value ng name attribute na nilagay natin sa username na input box? Di ba? Yung nilagay natin is uname. Ayan o, uname. So, yan din yung ilalagay natin inside the key. Okay, sa ating uh, post na key, key value pair. Okay, so uname. Then don't forget a semicolon. The next one is the first name. Ayan, so F name. And then, sorry, post. And then yung key, again, kung ano yung value ng ating name attribute. So, sa first name dito sa signup.php, yung ginamit natin is fname. So, yan din yung ilalagay natin dyan. Okay, fname. And then, continue lang tayo, guys. So, next is the middle name, mname. Tapos, yung key ng ating middle name is mname. Ay, sorry, mname. Ayan. Same dito, guys. Sa ating nilagay sa ating name attribute sa signup.php. Okay, next is the last name. Name. So, yung attribute name, yung value niya is lname. So, lname din yung gagamitin natin dito. Ayan. Next, the email. So, email. So, ano yung value ng name attribute natin for the email? So, ito yung value niya, email din. Ayan. So, next one, after kay email, so, lagay tayo ng contact number. So, connom na lang. Yan. So,
yung ilalagay natin na key is for the contact number. So, yung ginamit natin sa name attribute is contact. Yan, contact. Ay, sorry. Semicolons post. Ayan. So, next ng contact is we have our gender. Gender. So, gender, tapos ano yung name attribute natin? Yung name attribute natin is gender din. Okay? Ay, sorry. Ayan. Next one is the birth date. We have birth date na. So, B date. Sorry. Tapos, yung value ng name attribute natin for the birth date is B date din. Ay, sorry. Okay, then lastly is the password. Sorry. So, password, tapos yung value ng name attribute natin for the password is PWD. Ay, sorry, ito. PWD. So, yan din yung ilalagay natin inside the uh, okay, so we are done now on creating the variable. So now let us try to create another variable for our SQL query. So $sign underscore query, and then let us create a SQL query na. So let in sign up form. So once the user inputted all the datas in the form, so once nga mag-click siya sa sign in or sign up na button, so dapat ang action ana is muratag naghimo or nag-add og another data sa atong database. So, if nag-add ta og data or new data, so we are inserting a data into the database. So, ang atong gamiton na query method is the insert. So, insert. Yan. So, insert into. So, unsa ang database nga ma-affect ani paghimo og account. So, di ba we have the user database. So, sorry, user not table. So, mo po na ang ato ang butang di anhi. So, be sure guys that the spelling is the same sa unsa ang spelling sa inyong user table or unsa ang spelling sa table na inyong gamiton. Dapat the same siya sa inyong database. Diri as sa ato ang PHP My Admin. Okay? And then, after that one, so let's add a open and closing parenthesis. Then inside sa closing and open and closing parenthesis or inside sa parenthesis, kay diraan na to ibutang ang tanan ng mga columns or attributes nga ato ang butangan og data. So first is magbutang ta og data sa username na column. Tapos, magbutang pud ta sa first name. So guys, be sure that the spelling and also the letter casing of the columns nga ato ang gamiton kay dapat the same siya sa kung unsa ang nasa tong database. So, kung ato i-check diri sa tong database, di ba? We have a user ID. So, naka-auto increment naman ni. So, leave behind the user ID. So, diretso ta sa username. So, small letters ta ng username. F name, M name, L name, email, contact underscore number, gender, birthday, password. So, leave lang sa na ang user ko. So, mo ni sila tanan. Small letters, tapos dapat the same ang spellings. Okay? So, balik ta. So, we have the F name. Next is the M name. Sorry. M name, and then sunod the L name. Sunod is the email. And then the contact underscore number, comma, the gender, tapos we have the birth date. So unsa ang spelling sa tong birth date diri ang nakbutang kay birthday. Okay? So butang na diri kay birth
day. And then last is the password. Okay? So, password. So, let's count if the same ba siya. So, the same ba ang number of data sa ato ang variables nga gihimo? If the same ba diri ah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ka datas. Diri kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the same. So, after that one, so, nanatano, insert into the user table, tapos inside the parentheses, kay ang katong mga columns nga, ato ang butangan ng data. So, karon kay, ang next nga ato ang ibutang kay values. So, kung sa ang values dapat nga ato ang spelling. Unsa ang mga values or unsa to ang values sa data nga atong ibutang dinhaa sa mga column na na. Okay, so another parenthesis. So, guys, dapat ang pagkasunod-sunod sa values kay dapat the same sa kung unsa inyong gibutang diri sa ato ang columns nga pagkasunod-sunod pud sa columns. So first kay di ba nagbutang ta og username ang first column username. So ato po na siya i-enclose guys into a parenthesis. So, single quote, sorry. Ato na siya i-enclose into single quote. So, dollar sign. So, ang kani ato ang variable ang atong gamitan. So, dollar sign username, comma, then another single quote. So, dollar sign. So, saan ikaduha na to? Fname, di ba? Tapos, dari apod Fname. So, dapat Fname. Sorry. Paano nga ang mata? Name. Then another single quote. So the middle name. So unsa ang ato ang variable for the middle name. Then another single quote is for the L name. So unsa ang atong variable for the L name. And the next one is the email. So unsa ang ato ang variable for email. So dollar sign email. And then next is the enclose gyud po nato into single quotes. So, dollar sign for the contact number. So, unsa tong variable for contact number? We have the con-num. So, muna siya no, con, tapos num. So, dapat the same gyapon ang letter casing, guys. And then next is the gender. So, dollar sign, gender. Next is the birthday. So, unsa nga to, di ba? Birthday ang column. So, ang atong variable for birthday is the birth date. Or, B date. Okay? Sorry. May dollar sign yan dyan. And then lastly is the password. So, single quote. And then we have the dollar sign password. Password. Ayan. So, yan yung ating SQL query for that one. Next is, after natin makagawa ng SQL query, is gawa na naman tayo ng another variable for the result. Result is equal to, call natin yung variable na DB, or yan yung sa database natin, no? So, we declared DB doon sa ating db_config.php. Okay, so db tapos query method, and then inside the query method or your parameter ng method na query is the variable na ginawa natin na query ito. So query. Ayan. Then semicolon. Tapos let us check if successful yung pag-connect natin sa ating database. So, if ang result is successful, so saan tayo papunta? So, if successful siya, pwede tayo pupunta sa, mag-change tayo ng location, mag-direct siya into
lalabas tayo sa ating database na folder and then papasok tayo sa source na folder natin. Sorry. Ayan. Sorry, dito na lang. Yan. Ayan, so papasok tayo sa source natin na folder. Tapos, pupunta tayo sa login na lang. So, sa login.php natin. So, in my case, di ba dalawa yung login, yung login.php ko is may one. So, login1.php yung sa akin. So, sa inyo, it depends kung ano yung spelling ng login.php. Okay? Yan. Kung successful yung pag-insert natin ng data or if successful yung pag-register natin kay user, so mag-redirect siya into login page. Okay? And then if hindi siya successful, kung di siya successful guys, so mag-echo tayo. Echo. And then error message yung i-echo niya. Echo. Tapos dot is for the concat. So, concat natin yung ano yung error. Ayan. So, that's it, guys. Okay? Save natin yung register.php. And then, before we try in the browser, so balik tayo sa signup.php natin, guys. Then, sa signup.php, let us insert some of the PHP code sa pinakataas. So, first, let's create a opening and closing tag ng PHP. Then, dito is session start. Tapos, if is set, sorry, session, tapos, okay guys, so anong meaning nito? So, if nakalagin si user, if nakalagin si user, successfully nakalagin siya, tapos so if we try to go back to the signup.php, so dapat, hindi siya babalik sa signup.php because she or he is currently logged in. Okay? So, yan. So, if nakalagin siya, so dapat babalik siya doon sa ating home page. Okay? So, ang signup.php natin is nasa source na folder. So, diretso na lang tayo na so location and then homepage.php. Sorry. Ayan. Save na natin yung code natin. Okay. So, here it is na. And then, let's try to check it sa ating browser. So, dito, sorry, no? Ayan. So, let's try to refresh our Spotify page or para mas safe, no? So, let's go back to the index page natin. Tapos, let's try to sign up. And then, let's try to input some of the user information. So, let's try if si John at gmail.com. Then, yung username niya is Johnny123. And then, yung first name niya is John. Middle name niya is, tapos do. Ayan. And then, yung contact number niya is 0912345678 And then, let's try na male yung gender niya. And then, yung birth date ni John is on April 1. April 1. Yung year is 2000. Tapos, yung password ni Johnny123 is at John123. At John, tapos big letter yung J, tapos John123. Okay, at
John 123. Ayan. Tapos, let's click the sign in. So, dapat, if mag-click tayo ng sign in, kung successful siya, dapat mag-redirect siya in to the login.php. Okay? So, ayan. So, nag-redirect tayo to login.php. So, let us check the database if nandun ba si Johnny na sa ating database. So, refresh natin. Ayan. So, nag-appear na si Johnny. And then, number 2, si Johnny sa ating database. So, yung password natin na is at John123. Big letter yung J. Ayan. Try natin na. So, yung username niya is Johnny123. Okay, Johnny123. Tapos, at John123. Ayan. So, yan. Nakalagin tayo successfully. So, that's all, guys. So, I hope na na-gets niyo yung uh, discussion natin about sa ating sign-up page. And if you have questions, so just feel free to type your questions at the comment section or chat na lang diretso sa ating group chat or PM me direct. Okay, so that's all. And thank you. So, ito na si Johnny, no? So, makita natin yung username ni Johnny and then try natin log out. Ayan. So, nagbalik na siya into the index page. Okay, so guys, so yun lang, no? So, I'll stop my sharing, no? So, that's all, guys. So, your deadline on this activity will be on Friday. So, see you!